Matalim ang tingin na ipinukol ni Angela kay Rosalie. Walang problema. Sana maayos ng annulment process para makapagpakasal na kayo kaagad. Congratulations, ani Rosalie. Sana'y tanggapin mo na hiwalay na kayo, pero naiintindihan ko kung hindi ka makakaalis sa kumpanya. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ikaw ang inaalala ko, baka hindi ka makatagal sa mga chismis na madidinig mo. Kunwaring concern na sabi ni Angela. Tanungin mo si Lucif, parang siyang hindi matanggap na hiwalay na kami. Ginagawa kong lahat para mapabilis ang annulment process. Ani Lucif nang makbay sa kasintahan. Siyempre, hindi nito magagawang saktan si Angela. I know babe, kaya nga pinangunahan ko na dahil mabilis lang naman ang proseso, lalo na't isang Donovan ang papakasalan ko. Anyway, wala namang nakakaalam na mag-asawa kayo kung hindi ang mga empleyado ng LD Corporation na alam namang inagaw mo lang sa akin si Lucif. Anang babae, excited na din ako na mapabilis ang proseso ng annulment. Magpapakasal na din ako at magsisimula ng bagong buhay. Nandilat ang mga mata ni Angela. Talaga? Kanino? I mean, wala ka namang boyfriend at kakahiwalay niyo lang. Ganon kabilis kang nakakita ng kapalit? Iba ka din. Nagkawalay kami ni Lucif pero hindi ko nagawang umibig sa iba. Kahit na wala akong maalala, anitong kumapit sa braso ng nobyo para kompletong drama. Hindi maiwasang tumaas ang kilay niya. Siguro talagang mas maganda lang ako sa'yo, kaya ganon. Ani ang naglakad ng palayo. Hindi totoo yan, tila puputok ang butsi nito. Lucifer, sino mas maganda sa amin ni Rosalie? Huminto siya sa paglakad. Gusto niyang madinig ang sagot ng dating asawa. Mas magandang babaeng tapat sa isang relasyon na wala kay Rosalie. Umiling na lamang siya at nagpatuloy sa paglakad. 2 linggo na lamang ang ipagtitiis niya. Umupo siya sa kanyang table. May bulaklak ulit. Rose, mukhang bigatin ang secret admirer mo. May bulaklak araw-araw tapos may pagkain ulit. Nasa pantry na, ani Tina. Sino kaya siya't nang masabihang tigilan ng pagbibigay ng kung ano-ano, aniya. Hayaan mo lang, natatawang sabi ni Tina. Nagtrabaho siya. 3 design na lang ang kulang upang matapos ng limited edition collection ng kumpanya. Sinundo siya ni Carlos sa kumpanya. Tumawag ito at nasa labas na daw. Kumusta ka? Bakit pumapasok ka pa din? Akala ko titigil ka na. Bungad nito pagpasok niya sa kotse. 2 linggo na lang. May kailangan lang akong tapusin. Rose, heto ka na naman. You're making an excuse para makasama mo si Lucif. Pinapahirapan mo ng sarili mo. Napatingin siya sa binata. Tila may bahid na katotohanan na sinasabi nito na hindi niya lang maamin sa sarili. Gusto ko lang tapusin ang project para makalaya na ng tuluyan. 2 weeks na lang. Anong plano mo? Napag-isipan mo na bang alokong peking kasal? Natatakot ako na madami ka sa gulo. Rose, trust me. I can protect you from Lucif. Sa'yo na nanggaling na dumating na si Angela at magpapakasal na sila. Carlo, alam kong may feelings ka sa akin kaya gusto mo kong tulungan. Ayoko maging unfair sa'yo. Maghihintay ako, Rose, na mahalin mo din. Pero hindi ko ipipilit ang sarili ko. Alam kong nahihirapan ka na sa sitwasyon. Hayaan mo ko na tulungan ka. Maraming salamat. Napakabuti mo, Carlo. Makakabawi din ako sa'yo. So it means yes? Biglang umaliwala siyang mukha nito. Tumango siya. Sige, tinatanggap ko ang peking kasal. Magpapahanda na ako at i-anunsyo kong kasal natin. Carlo, hindi kailangan ng magarbong kasal. Simple lang at kung maaari tayong 2 lang. Akong bahala. Leave it to me. Nag-aalala siya sa gagawing pagpapakasal kahit na peke. Kinabukasan ay maagang pumasok si Lucifer. Sir, nakita mo na bang balita? Bungad ni Kurt. Anong balita? Tungkol saan? Pinakita nito sa kanyang tablet. Nasa anunsyo ng sikat na website. Ang kasal ni Carlo Velasquez at ni Rosalie Alawi. Damn! Aniyang humagis ang tablet. Sumusobra ng laro ni Rosalie. Sir, mukhang totoong magpapakasal na siya sa iba. It won't happen. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na i-delay mong proseso? Sir Lucif, nakialam po si Angela at Doña Lunila para mapabilis ang annulment process. Tinawagan po ako ng abogado natin kahapon. Bakit ngayon mo lang sinabi? Habulin mo, magbayad ka na kahit na magkano. Delay the process. Sir, hindi naman po sa nakikialam ako. Mas makakabuti po sa inyo ni Miss Rose. Natuluyang maghiwalay, hindi po ninyo kayang takasan ang pangako niyo sa babaeng nagligtas ng buhay niyo. Kahit pa na gusto ninyo si Miss Rose. Hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Nangako siya sa akin.
Sir, matagal na pong naghihintay si Miss Rose. She deserves to be happy. Kanino ka ba kumakampi? Napakamot ng sekretary sa ulo. Gabi na nang makabalik sa apartment si Rosalie. Bumaba siya sa kotse ni Carlo. Nagulat pa siya nang makita si Lucif na nakatayo sa labas ng kotse nito at naninigarilyo. Akmang lalabas ng kotse si Carlo ng kanyang inawat. Umuwi ka na, ingat. Tinapon ni Lucif ang upos ng sigarilyo nang lumapit siya. Anong ginagawa mo dito, Anya? Hindi ako papayag na magpakasal ka sa iba. Ang lakas ng loob mo na i-anunsyo na ikakasal kayo. Asawa pa din kita. Hindi na, simula ngayong araw na to, nakatanggap ako ng notice na approve ng annulment natin. Nang ganun kabilis. Ani ang nilabas sa bagang dokumentong kinuha niya sa bahay nila. Kinausap niyang ama tungkol dito. Hindi totoo yan. Tila hindi makapaniwala si Lucif nang basahin ang ibinigay niyang papeles. Malaya na tayong dalawa. Ani ang pinigil ang luhang sumusungaw sa mga mata. Bigla siyang niyakap nito. Hindi mo ko matatakasan, Rose. Hindi totoong buntis ka at magpapakasal sa iba. Sabihin mo hindi totoo, please. Bitawan mo ko. Ani ang pilit kumakawala na tila bakal ng mga braso ni Lucif. Amoy alak ito, ngunit sa halip na pakawalan siya, sinibasib siya nito ng halik sa labi. Nalasahan niyang matamis nitong halik. Bago pa siya matupok ay ubod na lakas niya nitong tinulak at sinampal. Muling sinunggaban ni Lucif si Rosalie. I miss you so much, Rose. Anitong puno ng emosyon. Sinungaling, ibang sinasabi nito sa harapan ni Angela. Lucif, anong motibo mo? Bumalik na si Angela, magpapakasal na kayo. Hindi ba pwedeng sa akin ka din? Kagaya noon, napakababa ng tingin ni Lucif sa kanya. Gagawin mo pa akong kabit? Bakit hindi? I'll give you everything you want. Lahat. Pumayag ka lang. Hindi niya napigil ang sariling sampalin itong muli. Bumalik na si Angela. Wala nang dahilan para guluhin mo ko. Matagal na akong bayad sa sinasabi mong kasalanan ko. Gusto ko ita. Hindi pa ba sapat na dahilan yun? Gustong ano? Maging laruan mo? Ayoko na, Lucifer. Madami na akong nasayang na panahon sa'yo. Ano bang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Pera? Magkano? Lucif, tapusin na natin to bago pa tuloy ang mawalang natitirang respeto ko sa'yo. Malakas ang loob mo dahil ba sa lalaki mo? I'll ruin his life and your life. Matagal mo nang sinira ang buhay ko, puso ko't pagkatao ko. Ang tanga-tanga ko na sumama ako ulit sa'yo. Makasarili ka. Sariling kaligayahan mo lang ang mahalaga sa'yo. Ani ang pinagsusuntok ang dibdib ni Lucif na hindi na mapigil ang emosyon. Inawat ni Lucif ang dalawang kamay niya. I'm sorry. Babawi ako sa'yo. Huwag ka lang lalayo sa akin. Muli siyang ikinulong ni Lucif. Sa bisig nito at tinalikan siya sa labi ng mariin. Naghahanap ng tugon. Lucif. Ang hirap mahalin, ang hirap iwan. Napagod na siya tila naubusan ng lakas. Umaagos na lamang ang luha sa kanyang pisngi. Napahinto to sa ginagawang paghalik sa kanya. Pinahid nitong luha niya hanggang sa bitawan siya. Lucif, ayoko na. Ayoko na. Nakikinig ka ba? Tapos na tayo. Naiwan si Lucif na laglag ang balikat. Pumasok pa din siya kinabukasan. 10 araw na lang ay matatapos ng proyekto. As usual, may dadatna na naman siya na bulaklak sa table. Nag-submit siya ng resignation kay Lena noon pa. Pirmado na ito. Si Lucif na lang ang hindi pumipirma pati sa kasunduan nila. Pero kahit na may pirma o wala, aalis na siya. Isa na lang ang kulang sa designs niya. Once approved ay tapos ng obligasyon niya. Talagang pumapasok ka pa din, Rosalie. Huwag mo sabihin na umaasa ka pa na magkakabalikan kayo ng CEO. Ikakasal na kamit na tanggap mo ng notice na wala nang bisang kasal ninyo. Tinatapos ko lang ang project. Hindi mo na ako makikita pagkatapos nito. Baka gusto mo tumulong para mapabilis. Nag-iisip pa ako ng gusto kong position sa company or baka stay home na lang ako kapag gusto ni Lucifer na siya na lang asikasuhin ko. Patuloy pa ito sa pagsasalita na wala namang nakikinig. Nang matapos ay pinasa niya ng last design kay Lena. Napakagaganda ng gawa mo, Rose. Sayang ang talent mo kung hindi mo nagagamitin. Lena, alam mo naman ang sitwasyon. Kahit freelancer, ayoko na magkaroon ng ugnayan kay Lucif. Sira ka, magpapakasal ka nga ba kay Carlo? Oo, fake naman ang kasal, hindi ko alam ang sasabihin sa'yo. Pero kilala naman kita na pinag-isipan mo na munang mabuti ang isang bagay. Bago gawin, isa lang ang pakay ko, ang hindi naguluhin ni Lucif. Lalo't alam niyang buntis ako. Ayoko magkaroon siya ng idea na siyang ama ng bata.
Sabi ni Carlo ay kaya niya akong protektahan. Sa bagay, hindi mahirap matutunang mahalin si Carlo. Mabait at gwapo. Niligtas ka noon sa pagkalunod at sa tingin ko, pwede mo siyang pagkatiwalaan ng puso mo. Wala siya plano kung magmahal pa ulit. Huwag mo sabihin na may gahiblang pag-asa ka pa na kayo ni Lucif ang endgame. Wala akong iniisip na ganyan. Isa lang ang sigurado ko. Tapos na kami. Nagpunta sa Lena sa opisina ni Lucifer. Sir, everything is going well para sa limited edition project. Heto pong designs na napili. Delay the project. Po, you hear it right. Delay it. Gawan mo ng paraan. Ipa-revise mo or whatever. Pero Sir Lucif, bakit po? May hinahabol po tayong date of release. Baka makaapekto sa sales natin kapag na-delay. I don't care. Just make sure that Rose will stay longer. Huminga ng malalim ang babae. Determinado na po siyang umalis. Nag-aayos na siya ng kasal nila ni Carlo bago lumaki ang kanyang tiyan. It's useless too. Naputol niyang hawak na lapis. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sinabihan ka ba ni Rose na sabihin sa akin yan para magselos ako at habulin ko siya? Sir, totoo pong buntis si Rose at magpapakasal na siya. Get out! Delay the project. Make sure Rose will stay longer. I don't approve all her designs. Tell her to make revisions. Ani ang hindi matanggap ang sinabi ni Lena. Rose cannot fall in love with another man. Nangako to sa kanya ng pag-ibig na walang hanggan. Pinatawag ni Rosalie si Lena sa loob ng opisina nito. Rose, all your designs are rejected by Lucif. I-revise mo daw. What? Baliw ba siya? Kanina sabi mo magandang gawa ko. Kung gusto mo kausapin mo siya, pasado sa akin kaso hindi niya tinanggap. Umuusok ang ilong na napasugod siya. Biglang bukas siya ng pinto upang matigilan na makitang magkalapat ang labi ni Lucif at Angela. Nakakandong ang babae, agad naghiwalay ang mga ito, tila pinanang sibat ang puso niya sa nasaksihan, pero wala siyang karapatang masaktan. Babalik na lang ako, ani ang akmang isasarang pinto. Hindi na, ano bang kailangan mo? Anong problema sa design ko at exactly? Anong gusto mong baguhin ko? Matapang niyang sabi. Konting-konti na lang huhulagpos ng natitira niyang pasensya. Figure it out. Porke aalis ka na, may pagpapasa ka ng designs na hindi pinag-isipan? Ikaw ang magiging dahilan ng delay kapag nagkataon. Ayusin mo trabaho mo. I resign. Ani ang naubos ng pasensya. Sige, mag-resign ka. Magkita tayo sa korte. Kakasuhan kita. Ihanda mo ng pambayad mo sa danyos. Ilang araw na lang hindi mo pa matapos ang project na naka-assign sa'yo. Sabi ni Lucif. Pinag-iinitan mong mga gawa ko? Trabaho lang at walang personalan. Meet me later para i-revise ang designs mo. Bakit hindi pa ngayon? Busy ako. Napatingin siya kay Angela. Busy ka nga. Sabihin mo lang kung anong oras. Unblock mong number at social media accounts para ma-message kita. Wala siyang nagawa kung hindi ako makipagkita kay Lucifer. May ipinadala itong address na isang restaurant na malapit sa apartment ni Lena. Nandun na si Lucif nang dumating siya. May inabot itong bulaklak pagdating niya. Para saan to? May aayusin tayong trabaho, hindi to date. Kumain na muna tayo. Umupo siya at kinuha ang menu. Bilisan lang natin, sa halip na nagpapahinga ako, may ganitong ganap. Reklamo niya. Dumating ng pagkain in order nila. Mabilis siyang kumain. Ayaw mo na ba akong makasama? Lucifer, para saan? Magpapakasal ka na at ganun din naman ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ginugulo mo pa ako. Gusto kita, Rose. Heto na naman tayo. Paikot-ikot na lang. Wala tayong patutunguhan. Mas makakabuti kung hindi na tayo mag-usap. Hindi magugustuhan na masasaktan natin ang mga partner natin kapag nalaman nilang nakikita pa tayo. Hindi ko kaya, Rose. Kailangan kita. Nandyan si Angela. Hindi mo na ako kailangan. Matapos kumain na nagbigay si Lucif ng suggestion sa dalawang designs tapos ay huminto na to. Baka pagod ka na. Maglakad na muna tayo sandali sa park. May bagong water fountain. Hindi ako pagod. Tapusin na natin to. Kasi tila bingi ito tumayo na. Napapabuntong hininga na lamang siya. Malapit niya na itong matakasan. Tamang desisyon niya na magpakasal kay Carlo. Malayo nang nalalakad nilang dalawa ay wala silang kibuan. Huwag ka magpakasal. Kung totoong buntis ka, aakuin kong bata. Napatingin siya dito. Lucif, tama na. Mag-aasawa ka na't bubuo ng sariling pamilya. Magugulo kayo at hindi kami magkakaroon ng katahimikan ng anak ko. Ang tanging solusyon ay tuluyan ng putulin ng ugnayan natin. Huminto ito sa paglakad.
Ayoko. Sige, huwag mong pakasalan si Angela at akong piliin mo. Hamon niya. Hindi ko magagawa yan. Niligtas niyang buhay ko at matagal nang may kasunduan ng pamilya namin. Tila nadaganan ng piso ng puso niya sa nadinig. Ngunit hindi niya ipinahalata. See, gusto mo ko pero hindi mo kayang ipaglaban. Ilang araw mo lang akong hindi makita. Makakalimutan mo rin ako. Susuportahan kita. Ikaw at ang anak mo. Ipagpapagawa kita ng sariling mansyon. Patitirahin mong tatay at ang kapatid mo. Hanggang ngayon, hindi mo gets na hindi naman perang dahilan ng paghabol at pagkapit ko sa'yo. Come on, huwag na tayo maglokohan. Perang dahilan mo, pamilya ko nga hindi ako mahal. Ibang tao pa kaya? At kaya mo ko tinatapon ay dahil nakakita ka ng mayaman din. Umuwi na tayo, wala tayong patutunguhan. Huling pigil ko na ito sa'yo, kapag ayaw mo, hahayaan na kita. Huwag kang babalik. Hindi na ako babalik, Lucifer. Tanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa noon pa man. Oras na para mag-move on at magsimula ulit. Mahal mo ba siya? Ngumiti siya. Heto na ng pagkakataon para makalas ng anumang nag-uugnay pa sa kanila. Oo, mahal na mahal ko si Carlo. May nabasa siyang emosyon sa mga mata ni Lucifer ngunit kagading nawala. Sabi mo, mamahalin mo ko habang buhay. Nangako ka sa akin. Akala ko din, pero sa sarili ko, kahit noon pa man, alam kong darating ang araw na makakahanap ka ng babaeng mamahalin mo. At sinabi ko sa sarili ko na kapag dumating ang araw na yon, papalayain kita. Hindi ikaw mangiiwan, ako dapat. Ikaw ang nang iwan. Dumating na si Angela, Anya. Pride ni Lucifer ang nasaktan. We can be friends, right? Sa sandaling ikasal ka at ako sa iba, hindi na tayo dapat magkita. Ayokong putulin ang lahat na ugnayan natin. You can still work sa LD Corporation. I'll give you share kung gusto mo. The company needs you. Madaming baguhan na magagaling. At lahat sila gustong makapasok sa kumpanya mo. Bigyan natin sila ng chance. Talagang tinataboy mo na ako. Ang lupit mo naman. Pati pagiging kaibigan ko, tinanggihan mo. Dahil mahal pa din kita at dapat ka nang kalimutan. Ngunit hindi niya nanais sa tinig. Hindi tayo magiging masaya kung magkakaroon pa tayo na ugnayan sa isa't isa. Sa una lang mahirap dahil naninibago tayo. Isipin mo na lang kagaya noon napatay na ako. Shit, Rose, alam mo bang hirap na pinagdaanan ko nung nawala ka? Ikaw na lang nagmamahal sa akin, iniwan mo pa ako. Araw-araw akong lasing para makalimutan kita. Napatitig siya sa mukha ni Lucifer. Napansin niyang namumuong luha sa mata nito. Talagang hindi to papayag na hindi nakukuhang gusto kahit nasa puntong na magdrama pa. Nandyan na si Angela, sigurado ko mamahalin ka niya. Ang pagmamahal mong gusto ko, hindi na kita mahal, Lucifer. Iba nang mahal ko. Diretsong sabi niya para maniwala to. Mahalin mo ko ulit. Ako na lang ulit. Babawi ako sa'yo. Lucifer, huwag na nating pahirapan ang sitwasyon. Paano kapag kailangan kita? I won't be there. I'm sorry. Nandiyan si Angela. Hindi ka niya pababayaan. Saka malakas ka, Lucifer. Nakita kong lahat ng laban mo. Hindi man madali ang iba. Pero look at you now. Hindi magiging matagumpay ang LD Corporation kung hindi ikaw humawak. Palugi ng kumpanya nang ibigay sa'yo ng daddy mo. Yeah, because she wants to see me fall. Pero pinatunayan mong kaya mo. Naging triple ang yaman ng pamilya mo dahil sa'yo. I'm so proud of you. Kitang-kita kong pagod mo at matagumpay ka na ngayon. Ang lahat ng yun ay dahil kasama kita. You are my angel. Tagasalo sa mga kalat ko along the way. Namasang mata niya. It's really goodbye. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. Madami tayong pinagsamahan. Ang bilis ng panahon, Lucifer. Sa kabila ng pait, ang mga araw na kasama kita talaga namang naging masaya ako. Pero ang lahat ay may hangganan. Iiwan mo ba talaga ako? Desidido ka na? Hindi mo tutuparin ang pangako mo. Tumango siya. Hanggang dito na lang tayo. Napahinto silang dalawa sa paglalakad. Aabutin pa sana ni Lucifer ang mukha niya ngunit umiwas siya. Mabigat ang paang humakbang siya palayo. Tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi siya lumingon kahit na nadinig ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Tapos na sila ni Lucifer. Nakabalik siya sa apartment kahit natulala. Nagulat pa siya nang datnan si Carlo na kausap si Lena. Rose, kanina pa naghihintay si Carlo. May iwan ko na muna kayo para makapag-usap ng masinsinan. Umupo siya sa harap ng binata. May kailangan ka ba? Gabi na, bungad niya. Rose, nakahanda ng papeles natin. Nag-migrate tayo sa Australia. May mga kamag-anak ako doon. Bigla siyang naguluhan. Teka, bakit biglaan naman? Paanong tatay at ang kapatid ko?
Magsisettle lang muna tayo tapos kukunin natin sila kung gusto nilang sumunod. Magagawan ko yan ng paraan. Nagdadalawang isip siya. Pero kung para sa anak niya gagawin niyang lahat, mas matatahimik sila sa ibang bansa. Kailan ang alis natin? Aniya kahit na medyo nag-atubili. Bukas na. Ha? Hindi ko pa nakakausap ang tatay ko. Kinausap ko na siya kanina. Pero bukas puntahan natin bago tayo magpunta sa airport para makapagpaalam ka. Nasa mukha niyang pag-aalinlangan. Anong buhay ang naghihintay sa kanya? Rose, huwag kang mag-alala. I will take care of you. Kaya kitang buhayin at ang bata. Anitong ginagap ang kanyang kamay. Tumango siya. Kailangan niya nang lumayo. Nakaalis na si Carlo. Susundiin siya nito bukas. Pumasok sa kwarto niya si Lena. Bes, nalulungkot ako. Sigurado ka na ba? Anang kaibigan na yumakap sa kanya. Tumango siya. Oo, para sa anak ko. Mas mainam na sa Australia siya ipanganak at lumaki. Sa bagay, kesa guluhin ka ni Lucif. Ikaw nang bahala sa resignation ko. Hindi ko alam kung hahabulin pa ako ni Lucif. Ako nang bahala. Hihingi ako ng tulong kay Elvis kung sakali. Anyway, kapag nasa labas ka ng bansa, hindi ka na niya mahahabol. Unahin mong kapakanan ninyong mag-ina. Naupo siya sa kama. Excited ako na magsimula ng bagong buhay sa abroad. Pero hindi ko maiwasang mangamba. May tutulong naman sa'yo. Pinadala ni Lord si Carlo para mabago mong buhay mo. Huwag mo sayangin. Kinausap niya ako at nakita kong sincerity niya sa'yo. Mabuting tao si Carlo, kaya sa totoo lang ay nakokonsensya ako. Hindi ko alam kung paano makakabawi o makakabayad ng utang na loob. Pag-aralan mo siyang mahalin. Kailangan ng ama ng anak mo. Yan ang hindi ko may papangako. Una pa lang naging tapat na ako at wala akong pagtingin sa kanya. Naglambong ang kanyang mga mata. Tama nga bang desisyon na sumama kay Carlo sa ibang bansa? Lena, papuntahin mo si Rose dito. Ani Lucif. Kakausapin niya ito. Nagdesisyon siya na wag na ituloy ang pagpapakasal kay Angela. Si Rosalie ang nais niyang makasama habang buhay. Hindi niya gagayahin ng mga magulang na nagpakasal kahit na walang pag-ibig. Siya ang naging bunga ng pagsasamang walang pagmamahalan. Naging malikot ang mata ng babae. Sir, hindi na po papasok si Rose. Anong ibig mo sabihin? Luke, huwag mo nang itagong kaibigan mo. Sa lubong ang kilay niya sabi. Nabitawan niyang hawak na papeles. Hindi nakakibo si Lena. Nasaan si Rosalie? Ani ang hinampas siyang table ng palad. Tila napiping babae. Dinampot niya ang coat. Kakalad ka rin ko siya papasok ng opisina. Napakatigas talaga ng ulo ng babaeng yun. Sir Lucif, saan po kayo pupunta? Susunduin ko sa apartment si Rose. Sir, wala na po siya sa apartment. Bakit? Kila Tatay Marlon ba umuwi? Umiling si Lena. Napalapit siya sa babae. Kumabog ang kanyang dibdib. Siya nagpunta si Rose. Magtapat ka. Ani ang malakas na niyugyug ang balikat ni Lena. Flight na po niya ngayon, papuntang Australia. Ha? Sigurado ka? Kurt, tara sa airport. Napahawak sa braso niyang babae, ngunit tinawi niya to. Kailangan mapigilan niya si Rose. Halos pala pa rin niya ang sasakyan. Napakapit na matindi si Kurt sa kanyang tabi. Boss, baka sa ospital po tayo makarating kapag hindi kayo nagbagal ng andar. Anang sekretary na wala ng kulay ang mukha. Nakarating sila sa airport. Nagmamadaling naglakad si Lucif patungo sa loob ng paliparan. Ang kanyang puso'y mabilis ang tibok. Tila makakawala sa kanyang dibdib. Mabilis niyang sinuwid ang tanaw ng buong paligid ng terminal. Ang kanyang bawat hakbang ay punong-puno ng desperasyon. Kailangan mapigil niya si Rosalie. Kurt, talasan mong mga mata mo. Tinulungan siya nitong maghanap sa karamihan ng mga tao. Rose, huwag mo kong iiwan, bulong niya sa sarili. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw ng pagtutol. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat mukhang nakakasalubong. Mula sa hindi kalayuan nakita niya si Rosalie kasama si Carlo. Naglalakad patungo sa boarding gate. Lalo pang bumilis ang kanyang paghinga. Hindi siya makakapayag na makaalis si Rosalie. Rosalie! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pighati at kaba. Wala na sa isip niyang mga taong nagbabanggang makalapit lamang kay Rosalie. Tumakbo siya ng mabilis, ngunit malayo na sila Rosalie at Carlo at nakapasok na sa boarding gate. Narinig niyang announcement sa sound system. Final boarding for flight 894 to Sydney. Tila isang dagundong sa kanyang pandinig ang announcement. Hindi mo ako pwedeng iwan, Rose. Rosalie! Sigaw niya ngunit nawala na sa paningin niyang dalawa. Dahil sa matinding galit, sakit at kalungkutan, tumigil siya sa pagtakbo. Ang mga paa ay hindi niya nakaya pang ihakbang. Nasa gitna siya ng malaking airport. Tila siya ipinako. Wala siyang nagawa upang mapigil si Rosalie.
Ang kanyang puso'y tila tumigil sa pagtibok. Iniwan na siya ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tunay. Ang mga mata niya na puno ng luha. Tinangay ni Rosalie ang kanyang puso.